Magandang araw sa inyong lahat. Update tayo sa pinakahuling lagay ng panahon sa bansa. Meron nakikita ang mga modelo na isang posibleng bagyo sa unang linggo ng April at ito ang ating aalamin. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang easterlies pa rin ang patuloy na nakaaapekto sa Pilipinas. Ito ang mainit at moisture na hanging nanggagaling sa karagatan sa silangan kaya madalas itong may dalang ulap, pag-ulan at thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya kahit walang bagyo ngayon, hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy na ang tahimik at tuyong panahon. Sa halip, asahan pa rin natin ang halo ng init, alinsangan at bigla ang pag-ulan sa ilang lugar, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Para sa Northern Samar at Eastern Samar, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa easterlies. Dahil nakaharap ang bahaging ito ng bansa sa silangan, mas direkta nilang nararamdaman ang epekto ng hanging may dalang moisture mula sa dagat. Hindi man ibig sabihin na buong maghapon ay tuloy-tuloy ang ulan sa lahat ng bayan, may malinaw pa ring posibilidad ng mga pag-ulan na pwedeng lumakas sa ilang oras. Kapag nagsabay ang makakapal na ulap at thunderstorm, posible ang moderate hanggang minsan ay malakas na buhos ng ulan. Dahil dito, may banta ng flash floods o bigla ang pagbaha at maging landslides sa mga lugar na bulubundukin o madaling gumuho ang lupa. Kaya para sa mga nasa Northern Samar at Eastern Samar, mahalagang wag maging kampante kapag tila tahimik ang panahon sa umaga. Kapag napansin ninyong kumakapal ang ulap at dumidilim ang paligid, mas mabuting maging handa agad at iwasan ang hindi importanteng paglalakbay, lalo na kung dadaan sa lugar na kilalang binabaha o landslide prone. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast naman ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Sa mas simpleng paliwanag, posibleng magsimula ang araw na medyo maaliwalas, mainit at maalinsangan, pero sa pagdaan ng mga oras ay may tsansang magkaroon ng panandalian ngunit minsan ay malakas na ulan sa ilang lugar. Hindi ito sabay-sabay sa buong rehiyon at hindi rin ibig sabihin na lahat ay makakaranas ng thunderstorm. Pero kung sa mismong lugar ninyo ito mabuo, maaari pa rin itong magdala ng malakas na buhos, thunderstorm at mabilis na pag-ipon ng tubig sa mga mababang bahagi. Kaya kahit isolated lamang ang nakasaad sa forecast, hindi pa rin ito dapat maliitin. Sa mga severe thunderstorm, posible pa rin ang flash floods o landslides depende sa lakas ng ulan at sa kalagayan ng lugar. Kaya para sa mga taga Metro Manila at sa marami pang bahagi ng bansa na may pasok, trabaho, biyahe o lakad sa labas, magandang paghahanda ang simpleng pagdadala ng payong o kapote. Sa panahon kasi na kontrolado ng easterlies, karaniwan ang mainit na umaga pero may kasunod na pagbuo ng ulap sa bandang hapon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga. Ang coastal waters naman ay slight to moderate o may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Generally, hindi ito indikasyon ng napakasamang lagay ng dagat, pero hindi rin ito dahilan para balewalain ang pag-iingat. Para sa mga mangingisda, bangkero, at sa mga may maliliit na sasakyang pangdagat, tandaan na iba ang regular na marine forecast sa aktual na sitwasyon kapag may local thunderstorm. Kahit hindi masyadong mataas ang alon sa pangkalahatang forecast, pwede pa ding biglang maging masama ang lagay ng dagat sa mismong lugar na may thunderstorm. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at magmumula ito sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang karagatan ay mananatiling slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa madaling salita, hindi ito ang uri ng kondisyon na agad magpapahinto sa maraming aktibidad sa dagat, pero ang pag-iingat ay kailangan pa rin lalo na sa maliliit na bangka. Para sa mga nagpaplano ng pamamasyal sa baybayin o maikling biyahe sa dagat, mabuting tandaan na ang panahon ngayon ay pwedeng magbago sa loob lamang ng maikling oras. Sa tala ng temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon, ang pinakamababang temperatura ay 19.1 degrees Celsius at naitala ito alas 6:30 ng umaga.
Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 31.1 degrees Celsius alauna ng hapon. Ipinapakita nito na malamig-lamig pa ang simula ng araw, pero habang tumatagal ay mabilis ding umiinit ang kapaligiran. Ang minimum relative humidity ay 46% alas 11 ng umaga, habang ang maximum relative humidity ay 86% alas 5 ng umaga. Kapag mataas ang moisture sa hangin, mas mabigat sa pakiramdam ang init. Kaya kahit ang actual temperature ay nasa low 30s lamang, para sa maraming tao ay mas mainit pa rin ang pakiramdam, lalo na sa tanghali at hapon. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming bahagi ng bansa, posibleng maranasan ang maalinsangang panahon bago ang pagbuo ng mga ulap at thunderstorm. Kapag uminit ang paligid at marami ng moisture sa himpapawid, mas may chance na maging aktibo ang weather sa hapon. Kaya para sa mga nagtatrabaho sa labas, mga bumibiyahe sa tanghaling tapat at kahit sa mga bahay na kulang sa bentilasyon, mas ramdam talaga ang lagkit at bigat ng panahon. Mahalagang uminom ng sapat na tubig at umiwas sa matagal na bilad sa araw kung hindi naman kailangan. Hindi man ito direktang babala ng matinding init, makakatulong pa rin ang simpleng pag-aalaga sa katawan, lalo na kung ang araw ay magsisimula sa init at magtatapos sa pag-ulan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang long-range forecast. Para sa first week ng April, may nakikitang development ng isang sistema sa may silangan ng bansa. Sa ngayon, mahalagang tandaan na malayo pa ang forecast period, kaya hindi pa sigurado kung paano ito tuluyang mabubuo, kung gaano ito lalakas, at kung magkakaroon ba ito ng direktang epekto sa kalupaan. Ang nakikita sa ngayon ay maaari itong kumilos pahilagang silangan at hindi pa tiyak kung magla-landfall ito. Meaning, hindi pa ito isang bagay na dapat ikabahala agad, pero isa itong development na karapat dapat bantayan. Habang nag-umpisa na ang taginit, mas umiinit din ang karagatan sa silangan ng bansa. At kapag mas mainit ang dagat, mas nagiging favorable ang kondisyon para sa mga posibleng mabubuong sistema na humugot ng lakas. Para sa mga may balak na bakasyon, outing, pag-uwi sa probinsya, o anumang planong lakad sa first week ng April, magandang paalala ito na manatiling nakatutok sa mga susunod pang update. Hindi ito para manakot, kundi para maiplano ng mas maayos ang mga biyahe at outdoor activities. Kapag mas maaga ninyong alam ang posibleng direksyon ng lagay ng panahon, mas madaling mag-adjust ng schedule, maghanda ng gamit o magdesisyon kung itutuloy ba ang biyahe. Nakikita na rin ang development na ito sa ibang mga modelo at habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo pang lilinaw ang forecast. Sa kabuuan, easterlies pa rin ang nangingibabaw na sistemang nakaaapekto sa bansa, kaya asahan ang mainit at moisture na panahon na may posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms sa iba't ibang lugar. Mas kailangang maging alerto ang Northern Samar at Eastern Samar dahil sa maulap na kalangitan at mga pagulan na pwedeng magdulot ng flash floods o landslides. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, posible naman ang isolated rain showers or thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa karagatan, bahagya hanggang katamtaman ang kondisyon ng alon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero huwag kalimutan na pwedeng biglang magbago ang sitwasyon kapag may local thunderstorm. At para sa unang linggo ng April, may posibleng development sa silangan ng bansa na dapat bantayan habang maaga pa. Kaya saan ka man naroroon, mas mabuting maging handa sa init, sa posibleng biglaang ulan, at sa mga susunod pang update na mas magbibigay linaw sa magiging takbo ng panahon.